sa ating kura-paroko at rektor ng Diocesan Shrine na ito ng Nuestra Señora Soledad de Portabaga sa parokyang ito ni San Roque dito sa Cavite City, Father Michael Cron, na mahal ng mga kapatid na pari, Father Francis, Father Pancho, mga madre, mga leader laiko ng parokya, sa inyo pong lahat, minamahal ng mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Pagnilayan natin ang tema ng ating kapiyastahan ngayon, kapiyastahan ni San Roque, ngayong 2026. Ito ho ang binigay sa akin ni Father Mike na tema ng pagninilay, buhay na simbahan para sa tahanang banal. Ulitin ko, buhay na simbahan para sa tahanang banal. Ang ganda na po ng ating simbahan. Salamat sa Diyos. Salamat sa biyaya ng pagtutulong-tulong para maipatapos ang simbahan na ito. Tahanan ng Diyos. Tahanang banal. Ito ang presensya ng Diyos dito sa ating parokya at sa dambana na ito ng Mahal na Birhen ng Soledad de Portabaga. Kanina ho ay pinagmamasdan ko bago kami lumakad papunta dito sa altar. Ang salubin ko ay salamat, salamat, salamat. Pagpapasalamat. Dahil dumating po ako dito sa ating diocese noong 2013. Napakalaki pang pagawain. At alam natin na umabot ng mahigit na 15 taon ang pagpapagawa, baka 20 taon pa. Dahil ako'y 13 years na dito, ay sinimula na ang simbahan na ito bago pa ho ako dumating. Panahon pa ni Cardinal Chito Tagle. Pero sa wakas, ito na ngayon ang resulta. Sa tagal, bago matapos, pinalta na ng panibago ang bubong bago magkisame. Bakit? Kinalawang na yung dating bubong. Kaya bago na po ang bubong nito, bago pa nagpakisame. At ayos lahat hanggang sa mga upuan kung saan kayo ngayon nakapwesto sa ating pagdiriwang. Ito ang tahanang banal. Ito ang tahanan ng Diyos. Ito ang templo ng presensya ng Diyos. Pero, kahit ganito kaganda ang simbahan, ang dambana na ito, kahit ganito kaganda ang altar, sanctuary, ang retablo, may mas lalong mahalaga kaysa sa rito. Anong lalong mahalaga? Kayong mga mananampalataya. Kayo ang mga buhay na bato. Kayo ang buhay na simbahan. Anong saysay ng magandang simbahan? Kung kayo ay malayo sa Diyos. Anong saysay ng magandang simbahan? Kung wala naman nagsisimba. Anong saysay ng simbahan? Kung kayo naman ay away-away. Kung kayo ay walang malasakit sa iba, sa kapwa, lalo na sa mga dukha, sa mga nangangailangan. Kaya, napakahalaga at sa aking pagninilay, kaya ito ang ibinigay na tema, buhay na simbahan para sa tahanang banal, upang ipalaala sa lahat na oo, katapos sa simbahan,
Pero, lalong mahalaga, buhay na simbahan. Sino ang buhay na simbahan? Ang bawat Kristiyano, bawat Katoliko, bawat binyagan, napaparito sa ating simbahan na ito. Kaganda na sinasabi sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ay ganito: ayon sa katarungan at laging matuwid, ang sabi ng Panginoon, ang pagliligtas ko ay di na magluluwat at darating. Ito ang sinasabi ng Diyos sa kanyang bayang Israel. At sinabi din sa unang pagbasa, dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadaram ako sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Ang nagsasalita ang Diyos, anong iniaalok niya? Kagalakan. Joy. Kaligayahan. Siya lang ang makapagbibigay. Dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ipadaram ako sa inyo ang kagalakan sa aking templo. At, ang sabi pa, tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ito ang napakagandang iniaalok ng Diyos sa ating lahat. Sa templo na ito, sa simbahan na ito, mararanasan ng lahat ang biyaya na nagbumula sa Diyos. Kagalakan, pag-ibig ng Diyos, kapatawaran sa lahat ng kasalanan. Dito, sa templo na ito, mararanasan ang maraming pagpapala. Ito, daluyan ng biyaya ng Diyos. Salamat sa Diyos sa lahat ng iniaalok niyang ito. Pero, mangyayari ang lahat ng biyaya na ito, kagalakan, pag-ibig ng Diyos, habag niya, kung tayo bilang mga mananampalataya mamumuhay sa malalim na pagtitiwala sa Diyos, mamumuhay sa pananalig sa Kanya, sa pananampalataya sa Diyos. Bakit tayo kinakailangang manalig, manampalataya sa Diyos? Sapagkat hindi natin nakikita ang Diyos. Wala pang nakakita sa Diyos. Hindi ko pa rin po nakita. Pero, totoo ang Diyos. Lumikha sa langit, sa lupa, sa lahat sa atin. Siya ang Diyos na banal. Siya ang ating Diyos na laging maaasahan. Manalig tayo sa Diyos at magtiwala sa Kanyang mga pangako para maranasan natin ang mga biyaya ng Diyos. Gagawin natin ang ating bahagi. Paano dadaloy ang pagmamalasakit ng Diyos sa parokya na ito? Isang roke. Mabagsak na lang ba ang sako-sakong bigas sa harap ng ating bahay para ipadama ng Diyos ang Kanyang pagmamahal, pagmamalasakit? Magkakaroon na ba tayo basta ng pagkain sa hapag? Na hindi tayo magsisikap? Magsisikap tayo. At gagawin natin kung ano ang inaasahan sa atin. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mahalaga po yan. Huwag natin sisihin ang Diyos. Ako naman po'y simba na simba. Dasal ako ng dasal. Nagpupursisyon ako. Pero bakit po kami hirap pa rin sa aming buhay? Magtiwala sa Diyos. Magsikap. Sapagkat hindi magpapabaya ang Diyos. At kung tayo ay tumanggap ng mga pagpapala, ng biyaya, magbahagi, magmalasakit, tumulong sa mga nangangailangan. Ito ang naging buhay ni San Roque.
Oo, kilala siya sa kabanalan. Dito ho sa binabasa kong talambuhay ni San Roque, maliit pa lang siya, iminulat na siya ng kanyang mga magulang sa pagdarasal, pagdidibusyon sa mahal na Birhen, tulad din ng kanyang mga magulang. Sa murang edad niya, nag-aayuno na siya tuwing araw ng Miyerkules at Sabado. Ganito kalalim ang kanyang kabanalan. Pero, hindi nagtapos dito ang kanyang pagpapakabanal. Siya ay dumamay sa napakaraming tao na nangangailangan. Nagkaroon ng plague na salot doon sa Italia. At siya ay tumulong para sa mga may sakit. Ibinuhos niya kanyang lakas, ang kanyang kakayanan para sa mga may karamdaman. Hanggang sa siya'y nahawahan, siya'y nagkasakit din. At para huwag siyang maging pabigat para sa iba, kumubli siya sa isang kakahuyan, sa isang gubat, kung saan dinadala siya ng pagkain ng isang aso. At nang sundan ng may-ari ng aso, kung saan pumupunta ang kanyang alagang aso, nakita niya si San Roque. At inalagaan siya hanggang siya'y gumaling. Si San Roque, kilala, uliran sa pagkakawang gawa. Ito ang kanyang napakahalagang paalaala sa ating lahat. Hindi sapat ang magdasal, hindi sapat ang magsimba, kung ikaw naman walang pakialam sa nangangailangan. Hindi sapat na ikaw ay may debosyon, pero wala ka namang pagmamahal sa mga walang-wala, sa mga nangangailangan. Ang parokya na ito, kilala sa pagtulong sa mga scholars, kilala sa pagtulong sa mga may sakit, kilala sa pagtulong sa mga nangangailangan, mga pamilya. Matagal ng panahon, ginagawa ito dito sa parokya. At tuloy-tuloy, ganito ang naging katangian ng mga mananampalataya dito sa parokya ni San Roque. Buhay na simbahan, buhay na pagmamahal, buhay na pagmamalasakit. Tama. Hindi sapat ang matapos ang simbahan na ito. Mapaganda. Pero makakaligtaan naman ang pagmamalasakit at pagdamay sa iba. Magpapatuloy ang bawat isa sa pagiging mapagmahal, mapagmalasakit sa kapwa, kagaya ng patron sa San Roque. Kilala sa malalim na pag-ibig sa kapwa. Ito ang napakahalaga na pinaalaala din ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo. Lumapit sa Kanya ang isang babaeng Kananeya, hindi Hudyo, hindi Israelita. Nagmamakaawa, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo, inaalihan ng demonyo, aking anak, masyadong pinahihirapan. Noong una, hindi umimik ang Panginoon. Nais niyang bigyan ng hamon ang babae na nagmamakaawa sa kanya. Hanggang sa sinabi ng mga alagad, pagbigyan na po ninyo at na siya'y umalis na, siya'y nag-iingay, susunod-sunod sa atin. Sinabi ng Panginoon, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan, ang Israel lamang ako sinugo. Pero, hindi tumigil ang babae sa pagmamakaawa sa Panginoong Hesus. Ang sabi niya, tulungan po ninyo ako, Panginoon. At sa huli, narinig natin, ang sabi sa Ebanghelyo, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang inihiling mo. At noon din, gumaling ang kanyang anak. Ang Panginoong Hesus, Diyos, tagapagligtas na mapagpagaling. Diyos at tagapagligtas na lagi handang dumamay kung tayo'y may malalim na paniniwala, pagtitiwala
pananampalataya sa Kanya. San Roque, naging daan ng maraming pagkakawang gawa dahil sa kanyang malalim na pananampalataya sa Diyos. Harinawa, sa ating parokya, ngayon tayo nagpipiesta ni San Roque, tunay na mangyari, buhay na simbahan para sa tahanang banal. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman.